So, Honda Click mga ka-workshop, ang gagawin natin dito, magpapalit tayo ng coolant. So, ayan. Magde-drain tayo ng coolant dahil matagal ng yung coolant nito. Kailangan natin siya i-drain, tapos palitan natin siya ng bako. So, paano ba gumawa nun or paano gawin yung ganun, magpalit ng coolant at mag-drain at magpalit ng bago. So, ganito lang yan. Bubuksan nyo lang to. Itong part na to, itong kailangan ng ating radiator. So, itong tornilyo na to, bubuksan nyo lang siya. Tapos, ito yung kanyang receiver, no? So, tatanggalin nyo rin yan. Kailangan maubos yung laman yan. Tapos, meron dyan tornilyo dito sa kabilang part sa bandang ilalim na 10mm. So, dito yan sa ilalim. So, halos sa tabi yan ng ito. Sa tabi ng inyong tong malaking hose na to. So, nakikita nyo yung hose na yan, ito. Yan. Sa tabi niya, mayroon 10mm. Bubuksan nyo yan para i-drain yun. Natitirang coolant sa loob ng ating makina o sa loob ng ating radiator. So, yan. Bago lalagyan natin siya ng bago. So, ito bubuksan natin. Kuha tayo ng Star Allen na 6mm. So, yan. So, dito tatapon yan yung natitirang mga kulan o yung laman na kulan nito ng ating radiator. So, dahan-dahan lang dahil may pressure yan. Malakas ang talsik. So, ayan. So, yan, nakikita nyo. So, hintayin nyo lang yung maubos, tapos pupunta tayo sa kabila, bubuksan din natin para yung natitirang kulan, patanggal din natin yung mga nakalagay sa makina. So, minsan kadalasan to nangyayari sa Honda Click. Kahit may kulan ka, makikita mo, nagkakaroon ng overheat o nagbibilin yung pinaka-indicator nya, no, yung kulay pula sa inyong pinaka-panel. So, minsan ganoon kasi luma na naglalatak na yun inyong mga coolant. So, kailangan rin yan pinapalitan mga sir. So, ayan. So, naubos na, tanggal na, lilipat tayo sa kabila. Kailangan natin ng 10mm na socket wrench or close wrench. So, ito medyo hindi nyo makikita dito. So, baba lang natin yung camera. So, ayan. So, ito siya yung part na ito. Makikita nyo to. Itong inyong ignition coil, no, ayan. Sa likod niyan, medyo yung ilalim, katabi ng malaking hose na kulay itim, ito. Malaking hose na itim, meron diyan 10mm, yun ang bubuksan nyo. Halos katabi lang yan ng hose na to, yung itim na to. So, ayan. So, gamit kayo yung 10mm, bubuksan nyo siya. Para matanggal din yung laman niya sa loob. So, kailangan dito meron kayong extension kasi medyo mahaba at malalim. Madami rin itong laman. Ito yung mga nakalagay na stock sa inyong makina o sa engine nyo. Na madami din siya. So, ito yung 10mm na bolt. So, ingatan nyo, meron yan copper washer. So, ingatan nyo yan, malaglag, no? So, yan. So, pagkatapos nyan, sasara natin siya ulit, tapos lalagyan natin siya ng coolant. Lalagyan na natin siya ng bagong coolant, mga sir. So, kapag na-drain na, balik natin ulit yung ating 10mm na bolt. Kailangan paglalagay nito sakto para hindi ma-lost thread.
Balik lang natin ulit to. Make sure lang na masikip siya. Huwag na may sobrang sikip dahil nga baka ma-lost thread yung tornilyo dahil maliit lang naman to, 10mm lang to. So, okay na yan. Balik na tayo dito ulit sa kabila. Sa pinaka-radiator, no? Sa part ng radiator. Tatakpan na rin natin ito mga sir. Tinanggal natin dito na lock. So, tip lang pag naghihigpit kayo ng ganito, nagbabalik kayo ng mga tornilyo, make sure na tama yung pagkakabalik niya sa thread dahil kakaroon ng problema, no? Pag nasira yung thread, wala na, mahihirapan na tayo. Tapos yung pag-iipit naman, tansya lang yung alam nyong hindi na mabubuksan, no? Hindi na masara. So, yan. Kasi plastic lang to, madali masira. So, yan. Pagkatapos nyan, lalagyan na natin ng coolant. So, yung malaking coolant na bilihin nyo, no? Pero pwede kayo mag-drain ulit. No, pag nilagyan nyo, halimbawa nilagyan nyo na, so pwede nyo siyang patakbuhin tapos i-drain nyo. So, yan. Ngayon, hindi na natin siya dinarin ko na siya, nilinis na natin. So patatakbuhin na, papalitan na lang natin bago-bago. Yun, okay na yun, no? Pero dapat to, ilalagyan nyo siya. Tapos bubuksan nyo ulit dito, no? Tatanggalin nyo siya ulit. Paandarin nyo siya ng mga 2 minutes or 3 minutes, tatanggalin nyo siya ulit. Tapos sara ulit, tapos yun na, final na yun, yung huling lagay nyo mga sir. So ngayon lalagyan na natin siya. So yan, nilalagyan na natin. Dahan-dahan lang. Pag lagyan siya na puno, no, yan nyo lang siya madrain dahil para malagyan yun pinakaloob ng makina. So ayan. Nakita nyo lumulubog yan yung laman. So ayan. Tapos patatakbuhin natin yung motor para yun coolant bumaba at pumasok doon talaga sa pinakamakina. So ayan. On natin yung motor. Okay, sa kapag goods ang inyong radiator, maganda ang pasok niya sa makina, no? Hindi niya makikita ang bubula yan. Lagyan lang natin siya hanggang sa mapul talaga siya. Ano makita nyo, maganda yan, hindi yan bumubula. Yung hindi siya tatalsik-talsik. Kasi pag yan tumatalsik-talsik, ibig sabihin may problema na sa cooling system natin o hindi na maganda ang pasok niyan sa pinakamakina. So, ayan, so kahit i-rev natin yan, hindi yan tatalsik. Dahil maganda pang maayos pa yung ating cooling system papunta sa makina. So, pag yan tumatalsik-talsik na, may problema na yan, mag-overheat ka na. So yan, hindi pa yan, okay yan. Goods na goods pa mga sir. So ganun lang, patakbohin nyo lang siya, tapos ganyan ang pagtetest nyan, kailangan walang talsik, ano? Walang bumubula o tumatalsik palabas kapag umaandar ang motor. So, tapos lagyan nyo lang rin to, itong kanyang reserve dito, para in case na bumaba siya, malalagyan siya, pabalik. So ganyan lang ang pagpapalit, tsaka pagde-drain ng
coolant sa ating Honda Click. Yung mga sir, ganyan na ganyan.